Lagi, sabi ko, nasaan ang hustisya? Kaya pinapaliwanag natin at ipaliwanag ko po dito, bakit po tayo pro-government? Bible believer kasi po ako. Nasa Bible siya, let every soul be subject unto higher powers. But for there is no power but of God. The powers that be is ordained by God. Whosoever resisted the power, resisted the ordinance of God. Tapos may mga nag-react doon sa post kong ganyan. Damihan niya Mr. Maravillas na trigger sa mga post mo ngayon sa Facebook. Talagang sinadya ko mga kababayan. Hindi na ako dati nagpo-post sa aking page sa Facebook. But now, kailangan ko mag-post mga kababayan para mapag-usapan ng mga mamamayan ang tungkol sa aming profesyon na vlogging. At kami po, mga pro-government vloggers. Bakit kami pro-government? Mamaya ipapaliwanag natin mga kababayan, pati yung mga post ko at pag-usapan natin. Pero kailangan i-update ko muna kayo mga kababayan sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Lalo't yung ating Pangulong Bongbong Marcos ay lumarga na po papuntang Berlin at Prague. Siyempre po, yung mga anti-government pentaking vloggers, siniraan na naman pong siniraan yung ating Pangulo. Wala mang ibang mabuti sa kanila po, si Penta King. Diba? At saka si Pacquiao, yung ang kanilang mga patron, yung mga wanted. Wanted ng FBI sa Amerika, wanted ng Senado, wanted ng Kongreso. At sa susunod, pag na-file na mga kababayan yung kaso sa husgado, laban kay Pacquiao, malamang mag-left the earth na siya. Sana niya Mr. Maravillas pupunta? May-ari ng universe? Ang daming planets po? At kayang-kaya nilang mag-arkila ng spacecraft, ang daming properties po. Inilipat na nga po yung administration kay kay Maudix po. So, dumating na po doon sa Germany yung delegasyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero niya Mr. Maravillas, nag-send off si Inday. Opo, nakita ko po, kinamayan nga po ni Martin Romualdez. Pero nakita ko po mga kababayan yung coverage ng RTBM. May social distancing po si Inday kay Atty. Lisa. Social distancing talaga niya Mr. Maravillas. Social distancing. Maintindihan man natin mga kababayan si Mrs. Lisa sa pinagagawa ng pamilya Duterte sa kanyang asawa, ang ating Pangulong Bongbong Marcos. May karapatan naman po siguro na masaktan yung tao. Tao lang po. Hindi man po plastic si Mrs. Marcos, si Lisa Marcos, para makipagmabutihan mga kababayan. Hindi man siya politiko. Si Martin politiko, kaya pinolitika si pinolitika mga kababayan si Inday. Linapitan ni Martin, kinamayan. Ganon si Martin po. At kahit yung ating Pangulong Bongbong Marcos, maganda yung pakita kay Inday. Kahit masasama ang pinapakita niya at ng kanyang pamilya sa ating administrasyon. Di ba? But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym,
Punta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific and other airline companies, local and international. And bills payment for Meralco Bills, PLDT, Alico Bills, etc. Kahit saan po kayo gusto mag-travel, pwede na kayo magpa-online booking dito po sa aming office. Pwede rin po kayo magpa-booking sa mga hotels. May Paymaya kami, may Bayad Center na rin po. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao dito sa amin. Na-set up na rin po yung aming mga brand new gym equipments. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan, pati sa mga pains. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos anya Mr. Maravillas. Ang dami na anyang nainggit sa inyo. Kasi mayroon na kayong kapisanan ng mga social media influencers ng Pilipinas. Ganon talaga po ang buhay. Sabi nga ng iba, inggit pikit. The reason po kung bakit kami nag-organize kasi gusto namin ma-professionalize ang aming ranks. Mamaya papaliwanag ko po sa inyo. But before that, dito muna tayo sa mga importanteng balita po. Dumating na po sa Berlin, sa Germany, yung delegasyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Tingnan ninyo to. Sabi diyan sa report ng Presidential Communications Office, President Ferdinand R. Marcos arrived in Berlin, Germany, initiating his working visit to the country. PBBM is scheduled to hold meetings with German Federal Chancellor Olaf Scholz and other key figures to discuss bilateral cooperations, particularly focusing on areas such as maritime collaboration and economic ties. Ayan po, kaya nagagalit po yung mga supporters ng Fentanyl King. Kasi po, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, travel ng travel para kausapin po yung mga kaalyado nating mga bansa. Para po sa security ng ating bansang Pilipinas na gusto ng lunukin. Lamunin ng dragon yung China po. Di ba yung China po, ang simbolo niya, dragon. Gusto na tayong lunukin na parang yung 125 million na confidential. Kaya niya, Mr. Maravillas, galit na galit sa iyo yung mga Penta vloggers. Kasi hindi mo makalimutan yung 125 million confidential funds na linunok ni Inday. Linunok? tulad ng kanilang mga kaalyado, yung kaalyado nila na bansa, yung China, gusto na po tayong lunukin. Kaya galit na galit sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi ini-engage niya yung mga like-minded countries, Australia, Japan, South Korea, India, Amerika dati na po eh. Ngayon po, yung mga European countries. Kasi, kailangan natin na sila, mga kababayan, matulungan para sa modernization ng ating defense, ng ating armed forces. Nagets ninyo kung bakit galit na galit po?
yung mga supporters ng Fenta Kingdom. Aliado sila kasi sa China. Yun ang sulsol sa kanila, mga kababayan. Siraan na siraan yung ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi kayo magtatagumpay. Ayan po, PBBM arrives in Berlin for a 3-day working visit in Germany. Sabi diyan, nagsimula na ang biyahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. patungong Central Europe para sa kanyang working visit sa Germany hanggang Marso 13. A state visit sa Czech Republic mula Marso 13 hanggang Marso 16. Sa kanyang departure statement, ibinahagi ni PBBM ang layuning palakasin ang ating maritime at skills development cooperation sa Germany at magtatag ng labor consultations mechanism para sa proteksyon ng overseas Filipino workers sa Czech Republic. Inanunsyo rin ng Pangulo ang kanyang pakikipagkita sa ating mga kababayan sa dalawang bansa. Ayan po yung napakasipag na ating Pangulo na sinisiraan po ng mga taga Fenta Kingdom. Pero po tingnan ninyo ang trato ng ating Pangulo sa taga Fenta Kingdom. Hindi nagbabago po yung trato ng ating Pangulo sa anak ng Fenta King. Kita ninyo, napakabusilak ng kalooban ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pati ng kanyang pinsan na si Martin Romualdez. Isnapisalot po. Pero si Mrs. Lisa Marcos po, inisnab si Inday. Hindi lumapit kay Inday. Ipakita ko yung video. May social distancing po. Sabi ko nga po, hindi man natin masisisi si Mrs. Marcos. Ikaw man po, siraan yung iyong minamahal, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, tinawag na bangag. May adik tayong presidente at gusto pang, kung ako pa niya yung nasa posisyon ngayon, presidente pa ako, baka nakasama ka doon sa... yung tukang-tukang niya, mga kababayan. Siyempre, sasama po yung loob ni Mrs. Lisa Marcos. Pero yung Pangulo po, ayos na ayos. No problem sa kanya, si Fenta King. Ito yung paglarga niya, mga kababayan. Ito, kinamaya ni Martin. Si Inday, siyempre, ganyan naman si Martin po. Kahit ginagawan siya ng masama, tinawag na tambalos-loso, naka-ismail si Martin. Ang ganda ng paka-ismail ni Martin. Sabi dyan, Vice President and Education Secretary Sara Duterte shakes hands with House Speaker Martin Romualdez at Villamor Air Base in Pasay City before President Ferdinand Marcos Jr.'s departure for his working visit to Germany and state visit to Czech Republic. Di ba mga kababayan? Para niya kinapala na lang ni Inday yung kanyang mukha kasi hindi pa siya reading humiwalay. Pag umiwalay siya, mga kababayan, sa ating administrasyon, iwan ko lang kung ano mangyari sa kanyang political career. Pero hindi man niya sinasawa yung mga nagsisigaw-sigaw doon sa Liwasang Bonifacio. In fact, mga supporters niya, protect Inday, ang protect BP Sara, ang mga mababasa sa placards. Protect Duterte, hostisya para kay Pacquiao. Tapos, BBM resign. Hindi man po sinasaway ni Inday. Pero niya, Mr. Maravillas, hindi man lang kinibo ni Atty. Lisa Marcos si Inday. Normal po. Ito siya, panoorin ninyo, mga kababayan. May social distancing. Ayan ayun! Hindi man lang po ginamayan ni Mrs. Lisa Marcos si Inday. Dire-diretso sa upuan. Tingnan ninyo, may social distancing po. Ito si Mrs. Lisa Marcos, ito si Inday, ito si Martin. Pensyonado po. After ng speech ng ating Pangulong Bongbong Marcos, biglang tayo si Inday, mga kababayan, dire-diretso palabas.
Tingnan ninyo ito mga kababayan na video. Biglang tapos na yung speech ng ating Pangulo. Tingnan ninyo. Ayan, tayuan. Mga kababayan. Ayan. Si Mrs. Marcos, Lisa Marcos, dumistansya na. O yun na si Inday, oh. Yun na si Inday, oh. Tingnan ninyo si Inday. Kung saan ayan o. Ayun, si Mrs. Lisa Marcos, ayun o. Dire-diretso palabas. Tinanaw pa ng ating Pangulo. Dire-diretso palabas si Inday po. Hindi man kasi kinikibo ng mga cabinet members po, cabinet secretaries. Walang kumausap yata. Yan po. O, tingnan ninyo ito rito mga kababayan. Ayan, palabas na yung ating first couple. O, tingnan ninyo kung paano umiwas. Ayan o. Ayan. Malapit na. Siyempre, hiwalay muna yung first lady po. Kasi may ceremony. That is part of the protocol. Normal po siya, mga kababayan. Nahihiwalay para hand salute yung ating Pangulong Bongbong Marcos with the Chief of Staff. Ganyan. Di ba? Yeah. So tingnan ninyo mga kababayan dito sa dulo. Before na umakyat sa eroplano, yung ating Pangulo, sumalubong si Inday. Sumalubong din si Inday. Oh. Ayan. Kasama yung Armed Forces Chief of Staff, si Browner. Ayan ba? Dito ninyo makikita kung paano mga kababayan. Pero yung ating Pangulong Bongbong, binati po si Inday, nag-usap pa. Yung dating pagtrato, mainit na pagtrato during the campaign, parehas din po yung pagtrato ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ayan o. Dito na siya. Yan. Si Executive Secretary katabi niya. Ayan si Inday pa, oh. Di ba? May biso-biso pa nga yung dalawa, oh. Ayun. Ewan ko kung ano yung sinasabi diyan. Hindi man isinulat. Sila lang yung nakakaalam siyempre. Wala mang reporter diyan. Yan, oh. May pa tapik-tapik pa yung ating Pangulong Bongbong. Ayan. Di ba? Oo, anya, oo. Oo. Hindi anya ako titikover. Ayan po si Lisa, oh. So, ulitin natin mga kababayan itong portion na to ng video. Makikita ninyo kung paano umiwas po si Atty. Lisa Marcos kay Inday. Umakyat ng bigla. Paakyat sa umakyat ng bigla sa sa aeroplano. Ayan o. Makikita niyo rito po. Ayan. Hintay mo na. Kamay-kamay, beso-beso. Ayan. Usap-usap muna. O yan si Mrs. Lisa Marcos. Bigla ka. Ayan, tignan. Ayan. Akyat na niya ako. Di ba? Mga kababayan. Pero yung ating Pangulo, talagang napakabait ng ating Pangulo. Ayan na, inintay na niya sa hagdan ng eroplano. Si President Bongbong Marcos. You see? Ayan ba? Tapos, wave siyempre. That is the normal, thing na ginagawa ng isang Pangulo.
at First Lady sa mga foreign travel po. Ayan. Ayan. Sa loob na po. That ends the coverage ng RTVM sa send-off ng ating Pangulong BBM. So sabi nga natin, hindi natin masisisi kung umiiwas na lang ang First Lady sa Vice Presidente po. Kasi despite ng mga magagandang ginawa ng ating first couple, magandang pagtrato sa kanya. Di ba laging magkatabi sila ng mga previous foreign trips? Naglalambingan pa nga sila na dalawa, si Mrs. Lisa Marcos at saka si Inday Sara. Pero nang tumindi yung paninira po ni Finta King, yung tatay niya, na hindi man lang niya sinasaway po. Normal, nasaktan po si Mrs. Lisa Marcos. Kaya hindi natin mabiblame kung bakit siya, mga kababayan, ganon siya mag-behave. Tao lang po na nasasaktan at hindi siya plastic, hindi man siya politiko. Tama pa? Kaya sabi ng mga nag-react dito po, tama lang yan ginawa ni First Lady sa kanya. Kawawa si Inday ninyo, protect Sara. Sabi ni D1087, PBBM just wasting his time talking on a worthless DepEd Secretary and BP. Kay First Lady kaming lahat, sabi ni Maria Roque. Sabi ni Edel Toto Balduesa, can't blame her, referring to First Lady Lisa Marcos. Sabi ni PBBM loyalist, professional lang talaga si President Bongbong Marcos. Hindi pwede kasi daanin sa isnaban. Pero si First Lady, okay lang yan. Hindi naman siya yung presidente. Sabi ni Kaloy Rose TV, tunay, agree ako dyan, Kaloy. Sabi ni Evelyn Sainab, sana gawin din yan ni First Lady kay Amy Dota. Nadamay si Amy Marcos. Edslin, sana man lang kasi mag-release siya ng statement defending PBBM. Sabi ni Charlene Toledo, below the belt na katarantaduhan ginagawa ni Sara at ng kampo niya laban sa Pangulo. Sabi ni Larry Liego, bakit palagi wala ang asawa ni Inday? Di niya kasama? Yun nga hindi ko napansin. Never nga pala na nag-attend o nakita nating kasama ni Inday yung kanyang asawa. Bakit kaya po? Di ba? Nakapagtataka mga kababayan talaga. But anyway, dito na po tayo sa sunod na topic natin kasi sabay-sabay na umatake po sa Facebook timeline ko yung mga supporters po ni Finta King. Bagita niya, Mr. Maravillas. Nag-post po ako kasi tungkol sa vlogging. Kasi sabi ko, nasa ng hustisya? Bakit mga kababayan, pag pro-government, laging ina-accuse na bayaran? Pag pro-fentanyl, anti-government, may prinsipyo daw sila at hindi bayaran. Sabi ko, nasa ng hustisya? Kaya pinapaliwanag natin at ipaliwanag ko po dito, bakit po tayo pro-government? Bible believer kasi po ako. Nasa Bible siya, let every soul be subject unto higher powers. But for there is no power but of God. The powers that be is ordained by God. Whosoever resisted the power, resisted the ordinance of God. Tapos may mga nag-react doon sa post kong ganyan. Kahit niya mali na yung gobyerno, hindi ninyo na-realize during the time of Jesus Christ. Ang gobyerno po noon, Roman government, emperador, pinapako nga si Kristo sa cross. Narinig ninyong nagreklamo yung ating Panginoong Jesucristo at nagrebellion against the government. Di ba hindi? Sabi ng ating Panginoong Jesucristo, thy will be done. Kasi kung nagrebellion siya, laban sa gobyerno, di mali yung katuruan na let every soul be subject unto higher powers. Tama po? Magiging inconsistent po. Kasi nga po, bawat gobyerno na-establish po
Bad or good, hinayaan ng ating Panginoong mangyari kasi may purpose siya po, mga kababayan. Pero niya, hindi, Mr. Maravillas, hindi man yan maintindihan ng mga mamamayan ng Pinta Kingdom. Talagang hindi pa po nila maintindihan kasi mali ba yung pagkaintindi nila sa Bible? Yan po siya. Ito yung post ko kanina. Pasakop tayo sa government. Kasi sabi sa Romans 13 verse 1 to 2, let every soul be subject unto higher powers. Yan kami sumusuporta sa gobyerno ng mga pro-government vloggers. Naintindihan na ninyo kung bakit kami pro-government po. Yan po, napakalinaw. Whosoever anya, therefore, resisted the power, resisted the ordinance of God, and they that resist shall receive to themselves damnation. Kaya tingnan ninyo, yung mga nagkontra sa gobyerno during the time of Marcos, yung tatay ni President Bongbong, damnation po yung inabot nila. O ngayon, ito naman po na Pinta Kingdom. O di ba kaso? Kaso yung inabot po. Daldal ng daldal eh. O tingnan ninyo yung SMNI, namimiligro na masara. Just like yung ABS-CBN. Yung ABS-CBN, nang pinasara ni Digong, walang problema itong mga taga Pinta Kingdom. Ngayon, na gustong iparsara ng Kongreso kasi may violations po, laki ng problema nila. Inconsistent mga kababayan sila sa kanilang mga paninindigan. Kaya kung konti lang yung maniwala sa inyo, double standard of justice kayo. Pag kayo yung nagpasara ng istasyon, okay sa inyo. Ngayon na pinapasara yung kaalyado ninyo because of violations, pagsikil na ng freedom of the press and of expression. O diba? Pagkatapos yung mga pro-government vloggers, ina-accuse ninyong bayaran. Kayo, ano kayo? Hindi kayo bayad. Maniwala man sa inyo. Kaya sabi ko sa mga post ko po, ang vlogging po, ino-offer na po as course ng TESDA bilang hanap buhay ng mga tao na gusto po mag-engage sa vlogging. Gusto ninyong mangyari? Mag-vlogging kami ng walang kita. Paano man mabubuhay niyan yung mga vloggers? Kaya sabi ko, we should be treated like the mainstream media. I must know kasi galing po ako sa mainstream media. Ang mainstream media po, tumatanggap ng bayad ng mga political ads. Ang tawag niyan, political advertisement. And it is allowed by COMELEC. Ganon din po sa social media para dinagdagan po ng social. Media pa rin yan. So it is also allowed by COMELEC. And in fact, inire-report siya as political expenses ng mga kandidato during previous elections. Naintindihan ninyo mga taga Pinta Kingdom? Di itanong ninyo sa mga vloggers ninyo kung hindi tumanggap ng mga bayad yan. Mabuhay yan na hindi tumanggap ng mga bayad. Kaya kami po sa aming hanay, gusto naming erase siya yung profession namin as vloggers. Kailangan po na erase natin yung standard sa pamamagitan ng pag-professionalize. Kaya sabi ko sa aking mga post po, kailangan po na isa-ilalim yung mga political vloggers at least, political vloggers kasi maraming ori ng vloggers. May mga food vloggers, may kung ano-ano for entertainment lang. Pero yung mga political vloggers, dapat isa-ilalim po sila sa basic training sa journalism. At tingnan ninyo po, yung mga walang kaalam-alam po na background sa journalism po, tingnan ninyo kung mag-behave po at magsalita sa kanilang mga vlogs. Di ba ang babastos po? Mura rito, mura doon. Bawal po yun. Sa amin sa mainstream media, bawal yan. May KBP rules, mga kababayan, code of ethics na dapat sinusunod po. Yun ang gusto nating mabago dito sa ating mga vloggers. Kaya po kami nag-organize ng kapisanan ng mga social media vloggers
social media influencers ng Pilipinas para ma-professionalize yung ating hanay at gawin pong profession ang vlogging just like other profession, teachers, lawyers, doctors. Kaya sabi ko sa post ko, doctors, lawyers, teachers, OFWs, etc. all paid for their service or work. Vloggers, gusto nyo, wala bayad, masama, nasaan ang hustisya? Di ba? Yun ang tanong natin. Bakit pag pumunta ka sa doktor, pumunta ka sa abogado, kinukuha mo yung kanilang serbisyo, legal sa kanila na tumanggap ng legal fees, professional fee. Bakit sa mainstream media, pwede silang magbenta ng kanilang airtime? And in fact, ang tawag diyan sa amin, sa mainstream media, media buyer. May mga agencies, yung mga politiko, pagkatapos kinukuha yung rate ng mga istasyon ng radyo at telebisyon. Pati sa mga dyaryo, magkano yung rate ng political ads. Tapos sa kanila legal, sa amin masama ang tingin ng publiko. Bakit ganon? Nasaan ang hustisya? Tama po? Yung vlogging po is an emerging profession. Extension ng mainstream media. Kasi we have this modern technology. Kaya sabi ko po dito sa aking mga post na nagpa-trigger ng kung ano-anong reaksyon sa publiko. Siguro hindi man nila maintindihan kung ano yung trabaho ng media. Sabi ko dito, mainstream media have paid political ads, news and interviews. Wala kayong problema. Pag vloggers, masama, nasaan ang hustisya? Alam ba ninyo? Ako po, close to 40 years ako na nagtrabaho sa mainstream media before akong naging vlogger. Because of Facebook, because of YouTube. Alam ba ninyo na during election season, lahat ng interviews, lahat ng news, political news, lahat yon may bayad. May rate po yon, ang tawag namin dyan, media values. Sa mga giant stations po sa Manila, by the million siya. Alam ba ninyo ang isang political ad sa Manila, sa mga giant TV stations, hindi na ako mag-mention. Alam ninyo yung rate na alam ko noon, mga several years ago, 1.5 million per 30 seconder political ad. 30 seconds lang na makikita ninyo. Kung times 10 na nakikita ninyo na ina-advertise yung politiko, magkano yon? Di times 10 po, 1.5 million times 10. Kung 45 days or 90 days yung takbo ng komersyal, di mo-multiply po ninyo ng 90 days. Ganon kalaking revenues, political revenues ang hinahakot ng mainstream media. Kaya ang yayaman nila, masama yon? Hindi masama. Parte yon sa kanilang negosyo. Pagkatapos yung mga vloggers, minamasama ninyo na maghanap buhay ng ganon. Nasaan ang hustisya po? We should be treated like the mainstream media, like artists, mga kababayan. As they render service to the politicians, yung mga artista na kumakanta during political campaign, libre yon? Hindi po yung libre. May bayad po, may budget kasi they are rendering their service in their talents. Doon sa mga doon sa mga politiko. Naintindihan po ninyo? So this is our craft. This is our skills. This is our business. And this business is legal. So ano kayo ngayon, mga bashers? Wala kasi kayong pagkaintindi sa aming craft, sa aming profesyon. Kaya ganun kayo mag-isip. Minamasama ninyo. Kaya sabi ko sa post ko po, political bloggers should undergo training on journalism to arm them with the basic skills and professionalize the ranks. Blogging should be treated just like the traditional media, allowed to accept political, commercial ads. Yan pong ginagawa ko. Kaya po may product akong tinitinda rito. Illegal po ito. Yung maghanap buhay tayo,
para sa ating pamilya magtinda-tinda? Masama sa inyo? Ang masama po, yung palaganap ka ng fake news at mag-engage ka sa black propaganda at paninira tulad ng paninira sa ating gobyerno, sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Yun ang masama. Bakit niya, Mr. Maravillas? Hindi ka naninira. Hindi man po ako naninira. Bakit niya, Mr. Maravillas? Di ba sinisiraan mo yung mga Duterte? Hindi po ako naninira. Sino yung nagsabi ng tambalos-los? Ako? O di ba Sinda yung nagsabi ng tambalos-los? Sino nag-accuse sa ating Pangulong Bongbong Marcos na bangag at adik? Nang ikwininto ko yung kanyang sinabi, blinaging ko rito, paninira ko yun ba? Siya yung sumira sa sarili niya, hindi ako. Naintindihan ninyo mga taga Finta Kingdom? Kaya nga po lagi kong sinasabi, ang ginagawa nila self-destruction. Kung baga, sila nasira, alimbawa si Pacquiao, bakit siya sirang-sira? Ako ba yung may gawa ng kanyang mga kaso? Di ba hindi? Nagkakaso siya kasi may ginawa siya at inireklamo siya doon sa Amerika at ngayon sa Senado. Kaya siya ganyan. Inagkwento lang naman ako. Pagkatapos, sasabihin ninyo, naninira ako. Paano akong nanira? Na nagkwento man lang ako ng ginagawa nila. Huwag kayong gumawa ng inyong kasiraan, hindi kayo masisira. Tama? Para lang po akong mirror, reflection lang po tayo ng kung ano yung ginagawa ninyo. Ang gusto ninyo, gumawa kayo ng masama, pagkatapos ikwento namin, mabuti. Di fake news tayo niyan. Masama yung ginawa mo. Tapos gusto mo na mangyari, magkwento akong mabubuti tungkol sa'yo. Mali naman siguro ang ganon. Naintindihan na ninyo mga taga Finta Kingdom? Kaya sabi ko, mula Pangulo, tutanod, may sweldo, wala kayong angal. Pag vlogger tumulong sa government, gusto ninyo wala sweldo? Nasaan ang hustisya? Yan ang mga line of reasoning nito mga Finta King vloggers. O di ba? Yung presidente may sweldo, vice presidente may sweldo, mga senador may sweldo. May pork barrel pa. May allowances. Galing lahat yan sa taxes of the Filipino people. Hanggang sa tanod, may sweldo galing sa gobyerno. Pagkatapos kami, gusto ninyo, mag-render kami ng service sa gobyerno ng libre. Paano kami niyan mabubuhay? Sige nga. Tapos sasabihin ninyo, illegal yung ginagawa namin. Paano naging illegal? Nag-render kami ng service. And then so, as we render service to anyone, we are entitled to pay. Tama? No work, no pay. Kung hindi kami nagtrabaho, tapos nagsisweldo kami, yun ang masama. Hindi ka man nagtrabaho, tapos kumukubra ka. Dapat magtrabaho ka. Pag hindi ka sinildohan, nagtrabaho ka, tawag doon exploitation. Naintindihan ninyo? Hindi pwede ang exploitation po. We render service, just like the doctors, just like the teachers, just like the lawyers. Nag-aral kami, mga professionals kami, pagkatapos ililibre ninyo. Para niya, Mr. Maravillas, high blood ka na? Hindi man po. Nagpapaliwanag lang. Tama ba? Ang liliit kasi ng kwan ninyo. Kulang yung pagkaintindi ninyo sa aming trabaho bilang mga journalist, media practitioners. Close to 40 years po ako as journalist. Naging station managers po ako ng mga local stations, 7 stations. Kaya alam na alam ko yung aking trabaho, ang aking profesyon. Masyado kayong nagmamagaling na mga Finta Kingdom vloggers. Wala kayo sa kalingkingan. Tapos sasabihin ninyo, pag anti-government vloggers, gusto ninyong ipapaniwala sa mga tao, hindi kayo bayad. Pag pro-government vloggers, bukang bibig ninyong binayaran. Nasaan ang hustisya niyan?
Ayun man lang po, mga kababayan, yung ating mga discussions ngayon. Maraming salamat. Ako po ang inyong kaibigan dito po sa vlogging. Dante Maravillas, dating taga mainstream media, close to 40 years. Salamat po. Bye-bye.